salamat to. Just na-embarrass ako dyan, titindig-tindig. I have a prepared speech. Anyway, kaya naman sa taong gumawa nito, baka inabot pa ng madaling araw. It's actually the product of the staff. I usually just read it, but most of the time, I would beg the indulgence of the listening public here among friends, politicians, tapos magdagdag na lang ako may sariling sentimento sa panahon. It is an honor to join you today in a joyful celebration of Governor Antonio Co's birthday. I wish you a memorable day as we commemorate the gift of life, love, and service that you have shared with your family, friends, and constituents. Your hard work, determination, and passion in all your pursuits have shown the strength of your leadership and character as a loving family man and a dedicated public servant. May you continue all the good things that you have started in Masbate as you build more avenues for your people's further development. As you turn another year older, I wish you good health and continued success in your endeavors. May this special occasion bring more blessings and a profound sense of happiness for you and your loved ones today. Happy birthday, Mr. Governor. Mabuhay ka. You know, I came first time here. I was a bewildered candidate because wala naman akong kakilala. As a matter of fact, I was just at the airport when we landed, and by chance, from one friend to another, umabot ako kay Governor ko. And for all sa supporters niya, naniwala sa kanya at naniwala sa akin, maraming salamat po sa tulong ninyo. Though I must admit na talagang matagal. It's about half almost of my term bago ako nakabalik. But you'd always know that Masbate is in my heart. Alam mo, doon ay utang na loob yan eh. Lalo na kaming mga, well, pareho-pareho kami. My grandfather, Chinese, si Lam. At ang nanay ko, Maranao. Medyo halo-halo tayong lahat dito eh. So, gano'n rin ang history ko. Chinese ang lolo ko. Tatay ng nanay ko. So, I come here to say my prayer of gratitude to you. Na halos Tony lang and a few guys who supported me. But you know, I humirit naman ako. And to think that in other places, even in sa Luzon, Visayas, in the Visayas where my father came or comes from, wala ako ni isang barangay captain. But then I managed to had a good following in Mindanao. I'd like also to thank the Moro for giving me the landslide victory in all of the Muslim areas. Lahat ng Moro areas nag-landslide ako, including Basilan and maybe for the little connection that I've had with the people of Mindanao. Ngayon, alam mo naman ni Tony, and the things that I promised to do for you if I become the
worker of the national government. Ang una kong sinabi sa inyo, I had a very short messages all the time, even during the presidential debates. Kasi wala mang time was really very short. Yung nag-i-sponsor niyan, I would say was just for the love of money. Paano ka magsalita ng plataforma mo with about a minute and a half? That's about 30 seconds more in minute, and you're expected to present your program of government. That is why puro bullets na lang ako. Short messages na lang para magkasya. And ang una kong sinabi, and I remember this well, ang unang sinabi ko is there are about 4 things that I can always kaya kong gawin. Ang una sabi ko sa droga. I told the people na I could finish this job in 6 months. Alam mo, yung 6 months ko was my paradigm of my city. If you've been to Davao City, alam na ninyo kung anong ibig kong sabihin. Talagang nalinis ko ang Davao, pati napaganda ko yung lugar. Sinabi ko na I hate drugs, and wag na sana, butit na magkausap tayo ng matimtiman. In Davao, I said when I ran for mayor that I'm going to build a city that will be comfortable for everybody, and I expect you not to, do not destroy my city because I will kill you. It's very good drug people. Sinabi ko, wag mong pakainin ang mga anak namin dito ng droga, papatayin talaga kita. At ginawa ko talaga. Para sa Davao, gano'n. Pasensya na. Pero yun naman sabihin mo, nakaluhod, tapos nakadupa ng patay. Hindi yan. For all of the things that were events connected with law enforcement, sa military pati police, yung sinabi lang ng police officially na namatay, yun, admitahin ko yun. Because sabi ko, do not be afraid to enforce the law. As long as you do it in accordance with the legal requirements, I will be there to protect you. At saka kung magkaletse-letse, akin yan. I assume full responsibility. Kaya nung naging presidente ako, at hinabol naman ako ng mga human rights, kung anong, pati yung mga, the bleeding hearts of society. Nandyan man talaga, kung sino-sino yung mga human rights niyan. Alam mo, Governor, if you allow them to go on with the rampage, they will destroy the nation. Ang droga kasi, pag nag-contaminate itong isa, maghanap talaga ng biktima niya para magsuporta sa bisyo niya. And the other guy will also look for a companion so that they can have maraming tatamaan yan. At alam ninyo, I'm sure you know, you want to destroy a family or galit ka sa isang pamilya, all you have to do is to make 1 or 2 of the children drogista. May problema na yan. All time. Pag may anak ka na drogista, wala na. Sira lahat. The family becomes dysfunctional. Kaya sabihin ng mga human rights, nandyan mga nakikinig kayo, putang ina, you make so many noise about
one son of a bitch. To me, he's just a carcass. Ilan ang naano nito? One poser against ilan ang namatay? Hindi naman yung poser na para mong santo na susurrender yan. Naaway talaga yan. Talaga nung nag-umpisa ako, sinabi ko na sa inyo Ang mga taga-Maynila sinabi ko, puta, huwag ninyo akong sisihin. I told you, I will kill you. Hindi lang kayo naniwala kasi akala ninyo balik kami taga-Mindanao. Ay, puna, diyan kayo nagkamali. Araw-araw. Medyo, ano lang kami, mababa lang kami konti sa Abu Sayyaf. Pero yung putula ng ulo, ay sabi ko, wag mong sirain ang bayan ko. You're better off with anything else. Ako, maano pa ako, maybe you can maplantsa mo pa ang puso ko. Buyan droga, wala talaga. So when I became president, ang problema sa mga gagong sa Manila, hindi naniwala. Problema ninyo yan. Human rights, katakot-takot ng sa yung human rights. Ito, pinatay ni Duterte, 70,000. Look, sabi ni Bato at sabi ni Santiago noon sa PDEA, there are about 3 million. Yung kay Bato, siguro bagong lumabas. It was during my time, lumabas yung puro payat na walang kain. Doon, naglilinya yung sa TV, nakikita ninyo. Pero yung panahon ng ibang presidente, I am not trying to attribute to any particular term of a president. O doon mo na, wala ka nang makita, walang patayan, sabi ng human rights. Hindi ko kayo gago. Kaya sabi ko nung pagka-mayor ako, tinawag ko si Bato, ginawa akong chief of police, kasi yan naman talaga ang kilala ko in and out. Yung halos kaluluwa. Chief PNP yan Pag nagkamali ka dyan, ikaw unahin yan. So, sabi ko, ilabas mo ang record. Inalabas ko yung record. Nakita naman ninyo. 1,000,006. 1,000,006 slaves. Ginawa mo na ng alipin for all time and a very useless human being. Alam mo bakit? Pag nasira na yan, about 6 months use of shabu, wala na. Because shabu is a chemical. Mas mabuti pa yung marijuana, poppy, cocaine, organic mga Amerikano, tanim kasi. Itong shabu is purely chemical. Kaya pag tinamaan ang tao, wala na talaga yan. Sorry ka na. Meron mo 1,000,006 Filipinos craving for a chemical called shabu. And every time they need it, when they do not have the money, and the monkey rides on his back, kasi para kang kinakagat ng, scratch ka ng unggoy sa likod mo, gaganon ka. Maghanap ka talaga ng paraan. Yung walang pera, ano ginagawa? Mag-hold up, pinapatay pa. Yung mga adik, paglasing, magsyabo, yung syabo, mauna yan. Tapos mag-inom. Tapos maglasing. Tapos kung ano ang putang inang ginagawa sa kapwa-tao niya. Yan ang hindi ko matanggap. Hindi ko talaga kaya matanggap yung gano'n na basta na lang isang pamilya o isang babae na uwi ng gabi because of the downpour, yung parents na hindi niya marinig, sige siya katok. Tapos doon mga construction worker, dinampot lang, dinala doon sa construction, hinindot, pinagtulungan, tapos pinatay, sinunog pa. Kaya mga human rights, you cry for what? Nagkamali ako? Hindi mo gagawin. Ikaw, bilihan kita. Bibili ako uli. Bibili ako uli, tapos patayin kita.
Ngayon lang basta ano dyan. You have to be fair in this world. Pero putang ina, pag ganun ang gagawin mo sa kapwa mo tao. Ilang Pilipino na dito, mahirap. Mga kababayan natin, kadugo natin. Mga Moro, marami doon. Mga babae na uwi na bago lang. You know, in those countries, mga Arab, there are tribes. Hindi ko naman ini lahat. But sa kanila, if you work for them, Arab, I'm not referring to Muslims. Arab, pag nagtrabaho ka sa kanila, either you are paid or you are a slave, both from the slave markets of Africa. Rape is always part of the territory of a poor woman. Kaya makita mo uniform, ilang oras ang tulog din doon? 3 oras. Maglinis siya sa bahay ng amo niya, maglinis siya ng bahay ng son-in-law, sa sister-in-law, sa pinsan. Kaya ang pobre anong ginagawa? Nire-rape pa. Pinapakain ng basura. Anong nangyayari? Tumatalon sa bintana. Ilang beses yan? Sabat mga 2 months ago, sunod-sunod 3 babae. Tumalon. Oh, what does that tell you? Tatalon ka ng 3 Pilipina, tapos ilagay pa dyan sa kabaong na freezer. Pupunta yan doon para makapag-aral ang mga anak nila o kapatid. Pagdating doon, i-rape yan kung anong pinagagawa. Pagkatapos tiisin lang nila yan. They will endure the brutality and the human degradation. Para lang makapadala ng pera. Masabihin mo, Duterte, pinapatay yung mga mahirap sa Tondo. Oy, mga ulol, I'll give you a learning process. Ang shabu is a commodity for the poor. Kasi ang mga mayaman, cocaine yan. Cocaine, hashes, at tumitira yan sa mga yate nila, dyan sa mga building nila. Yung mga pobre dyan, yan, makikita mo sa Tondo, yan bahay. Halos plastic lang, 200 per hit, 6,000 per week, per day, 6,000 per week. Minus 12, i-minus mo sa 1,600,000. Do you know how much it would cost the Filipino? Money that should be bought for food, eskwelahan. Wala. Napunta doon sa ano. Ay, di na makatrabaho yan. Ayan yung iba, pupunta ng abroad, iiwan yung anak doon sa kapatid, o ang pinakamiserable sa lahat, iiwan doon sa mga kapitbahay. Na, ang anak mo, 14 years old, iiwan mo sa kapitbahay mo, anong mangyari? Alam mo na yung human agony and misery. Umiikot yan araw-araw. Kaya pagpadala ng pera, luslusoy naman itong mga addict na to para lang may kumita sila. Sabi na, Duterte pinapatay yung heroin itong mga sa taas. Ito ang gusto ko talagang patayin na walang patawad. Kaya lang, paano mo, you have to break the law. Either susunugin ko yung building ng mga gago na yon, o pati yung barko nila butasan ko dyan sa Manila Bay. Yan ang ayaw ko dyan. Kaya pagpatawarin na ninyo ako, ba't sabi, patayan? Putangin na patayan. Hanggang kailan? Putangin mo hanggang last day of my term. By that time, ubos na siguro. Hindi ako papayag ng, sabi ko, it is not acceptable to me
And it will never be. Di ako papayag. Kaya sabi ko, yung presidency, ilan naman ito nagsuporta sa akin. Kayo, ilan lang kayo naniwala sa akin. Pero it's really a gift from God. Di ba niyo ako kilala? Kilala niyo yung mga... Ako wala akong kilala. If you. Ang senador ko, Subiri, si Nograles, kasi taga Davao, si Abet, Tony, Abet Bataan, pero siya, Tony. Kaya sabi ko, regalo ng Diyos yan sa isang tao lang. Ang regalo ko sa inyo, paano? I am ready and I will give up my freedom. Pagpakulong ako, ubusin ko itong ako. Wala sa akin, ikulungin mo ako. 73 na ako. Magbilang ka lang ilang taon, wala na. I mean, kung sabihin mo, takutin mo ako na ayaw ko, takot yan kasi makukulong yan. Diyan ka nagkamali. Diyan ka talaga nagkamali. Maniwala kaya sa human rights? Putang ina ninyo. Gago ako magpahuli rin sa inyo. Hindi ko man yung International Court of Criminal Court. Fuck you. Badunin mo Pilipino, kapwa ko Pilipino, tapos hindi ko alam kung sinong judge dyan. Hindi ko alam kung sino yung prosecutor. Hindi ko alam, wala man tayong pakialam dyan. Basta nandyan na yan, tapos naging member tayo. Pumirma tayo, kaya lang ang mga gago, sobra ka bright, pinirmahan ni Estrada, pinadala sa Senate for the ratification. Tapos diniretso na sa Rome, appended na daw. Membro na kami. Ang mga ulol, masyadong bright, hindi talaga ako nag-ingay. Kita ninyo, tahimik lang ako. Nung sinabi ng chairman ng commission sa human rights na kailangan daw ako magpakita ng psychiatrist, sabi ko, putang inan to. Gipreparahan ko na, sabi ko, babanatan ko to. Ang problema doon, si Esperon, sabi niya, sabi ko, putang ina, yari-yariin ko ito. Sabi niya, wag, sabi ni Esperon sa cabinet meeting. Wag, Mayor. Bakit? Kampi ka doon sa, yung si King of Jordan, nag-promise sa atin ng 2 Cobra na helicopter. Kung murahin mo yan siya ngayon, baka tapos ang wala na. Di ako naman, tahimik. Sabi ko, 2 helicopter, sabi ko, sige lang, balang araw. Pagpunta ko kaya, nasunog ito. Sabi naman itong mga kontra ko politika, si Duterte wala na, may cancer kasi, di ba pag mag-itim yung mga kidney, mag-itim yung tao. Kaya nasunog, jujur na init. Wala akong, makita mo sa clip, wala nga akong, sige ako ganun. Sabi ka init. Ito, mandiyan pa, may sunog pa eh. Ayaw pang gumaling. Punta ako doon sa Jordan, tinanong ko na yung king. Sabi ko, this was incident of your brother. Sabi niya, no, it's not my brother. It's my cousin. Sabi niya, he's screwball. Siya, gago talaga yan. Banatan mo. Binanatan ko na ngayon. Putang ina ka. Sekayat, yung ikaw, nang wala ka ng yung buhok mo, hindi mo nga maayos-ayos. 3 lang, puta. Hindi mo mahinapay ng ganun. Dito yung isa nakatindig. Ang pangit mo. Sinabi ko, putang ina, ikaw sa mga babaho ninyo.
Pangit ka pa. Yan ang totoo dyan. Ako, yan lang kasi talagang hindi ako pwede. Kita mo karamihan, magprangkahan tayo ha. Marami naman dito, opisyal. The last few days, sino namatay? Itong mga opisyal na polis. Putang ina, yung luot na yan. Sa Cebu siya yan. Inambos na, 2 beses na inambos, buhay pa rin. Putang ina. Sino ba nag-aambos nitong luot na ito? Hindi na mamaro. Ang kapal ng armorize. Hindi talaga matablan. Totoo. Alam mo yung armor na yung isang ko, yung kay Sakor, yung isang ko, inambos ng papuntang North Cotabato, yung sa, di talaga natablan. M60, M14, Garan, wala. Tapos binigyan pa ng M79. Medyo UP lang. Kaya, ko sa pinagawa yan. Sabi nila, Dubai. Dubai, no? Ilan na napabili mo yan? Ito rin sa mura na ito. Ikaw siguro tigpabilihan yan dito. Kung pabilihan yan kalaban, paano natin mapatay ang mga yawa? Dubai, no? Dubai nga sabi nila. Dahil hindi ko talaga. Ako yung itong mga pulis. Itong yung binibira na yung video karera, sabi ko, okay na sabi ko sa mga pulis, huwag yung pakialaman niya. Kasi kung pakialaman mo, mayor ako, pinaghuli mo, alam mo kung sino nagpapatakbo ng yung video karera. Alam mo kung sino may-ari. E di yung station commander, yun ba ang racket niya? Hinayaan ko na lang kasi marami talagang gastusin. Pangkape. Wala mang po. Yung police pobre yan eh. Totoo. Wala yan sila. Hindi suportahan ng local government. Wala. Pangkape, ganon. Kaya maawa na ako. Kaya yung media, sige sabi, sugal-sugal yung video karera. So, tinawag ko sila, sabi ko, magprangkahan tayo dito. Bakit hindi nyo mahinto itong putang inang di tahimik lahat? Ganyan yung pulis eh. Army, okay pa. Pulis. Saan yung pulis dito? Buisit. Ganon yan. Ikaw ton, ang samay kamay yan. Mag-command conference, ganon yan. Tapos may one table here. Ganon. Ito si Bong, ang pinanser ko. So, every command conference, magbigay ka talaga. Nandiyan ka sa budget. Sa budget ko, meron talaga ako. Pagposa pa, may papel. Tapos may ballpen. Putang ina, yung ballpen ni Bong, yung latest na Parker na maliit na. Pirma. Tapos ilagay sa pirma. Bigay. Pagkatapos yan ng command conference, pagdating doon sa dulo, di sinauli na kay Bong yung papel, pati yung nakapirma. Sabi ni Bong, ang Parker ko, hindi man ito Parker. Bakit? Nawala man mo yun. Ano yun? Pandara. Basta police doon. Maniwala ka sa akin. Itong pulis, ikaw talagang public official ka man. Kung may mamatay ka na pulis, pupunta ka. Pupunta ka. Pupunta ako. O, bilangin mo kung sinong umiiyak.
Di ba, ma'am? Iyak dito. Sabi ko, siyempre, kayo, yung ano ko, kilala ko. Bet, gano'n. Tapos may nag-iyak. Ko, sino yon? Sir, yung isang asawa. Hindi, puntahan ko na. Hindi ko alam na ano. Tapos, sir, may isa pa doon sa sakyan. Ayong lumabas. Kasi buntis pa. Ina itong pala. Ikaw, kakilala mo. Kayo mga mayor, alam niyo yan? Pas na pulit. Fiscal ako. Tapos ang kaso, multiple murder. Isang pamilya lang ang nakademanda. Lula pati lahat na kasi pinagtulungan eh. Sabi ko na my next witness, Your Honor, is the investigator of the case. Assigned in police station, ganun. Okay. Call your witness. Tawag ko ng police. Kaming mga piskal, tanongin niya yung piskal, hindi kami nag-aaral. Yung affidavit mo, yun na yun. Sundin na lang namin ang pangalan mo, tapos anong nangyari. Wala kami panahon na mag-usap. Yung akusado, mayroon niya, siyempre may kliyente. Kami pagsabi, people of the Philippines versus, magtingin ako yung witness. Nandyan si Romano, Mendoza. Ready, Your Honor. Ready na. So, unang presenta ko, ang police. Sabi ko, ikaw, you were the one who investigated this multiple murder cases. And you had it filed before the fiscal's office. Okay. When you arrived at the scene of the gory incident of the massacre, what did you do first? Anong ginawa mo? Piskal, pwede mag-usap sandali. Tanong ko yung, Your Honor, 1 minute. Sabi ko, ano gusto mo sabihin? Sabi niya, sabi ko, may affidavit ka? Meron. Nandoon sa record sa kaso. Tinignan ko. Ito yun? Tapos, sabi mo anong nangyari? Ano man sabihin ko, piskal? Yung affidavit ko o yung totoo? Makulong tayo dito. Puta, kang pulisa ka. Anong sabihin ko? Yung totoo, yung sa affidavit ko. Dito na tayo talaga. Basta pulis. Pero pag kailangan, alam mo, suportahan mo talaga yung palagi-iwan na tayo. Wala nga tayong masakyan. Sigurado ka? Bakit? Lumipad yun. Ito si Salio, ma'am. Ito sa kung magpa-deploy ka ng Navy. Annapolis to. Graduate ng Annapolis Academy. Nag-drive ng barko yan. Totoo. Kaya nga yung Pangulo, inakyat ko, sabi niya, anong gusto mo, sir? I-backing ko na, pasyal-pasyal tayo. Tingin ako, putang inadilyo, baka abutin tayo, Pakistan ang landing natin dito, ha? Di mo kasi ganyan-ganyan, kaliit yan. Barko ang dinadrive niya. Balik tayo dito sa police. Itong yawa na yan. Pero mahalin mo talaga ang police. Kaya yung utos mo,
lalo na ikaw sa core, medyo, yung sabi nga nito, warlord, pag inutosan mo yung pulis, lalo na sa trabaho, iyo yan. Antog mo yan kung sa hantak pa. Basta pumutok yung kaso ng kaletse-letse, iyo yan. Kaya ako sa mga military, pati pulis, basta duty connected or performance of duty, iyo talaga yan. Kaya sabi ko sa mga pulis, patayin ninyo mga putang inang yan. Mag-report, Duterte, human rights. Putang ina ka dyan, wala kang. May pare ba dito? Badad, bakulong agad. Itong pare, do not use the pulpit. Ito ba? Sa simbahan. Magpa-interview ka dyan sa opisina mo. We do not like the way Duterte is handling the problem because there are so many persons, innocent or killed. Okay lang ganun. Pero kung magharap ka doon sa nagsisimba, yan si Duterte, demonyo, demonic possession, ganun. Tapos siya, sa pagsabi pa ng ustiya, ganun, sana mamatay na yan siya. Buang ito. Kaya pagkati ko sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niyang obispo niya, hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo. Galit sa akin, sige, yaw-yaw. Kayo ang nag-una. Wala ako basta trabaho. Sabi ko, may trabaho ako. Gawin ko, ginusto mo man o hindi, wala akong pakialam. Basta ako, nagbitaw ako ng salita sa publiko, gagawin ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Tapos ngayon kung mamatay daw ako, huli masa, sacrament of mass, nagdasal pa na mamatay ako. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. Ito, bigyan mo ako isang libro. Yung, andyan. May babasa ako sa inyo, ha. Itong sumulat nito, commentator ng, patay na, CBCP. Lahat ng sekreto ng pare. Lahat ng the secret case of Bill Almario. Nandito yung may dormitoryo para sa mga anak ng pare na or parang orphanage. Lahat dito, lahat ng sindikato nila. Altar of secrets, para yan. Lahat talaga, kaya galit sila sa akin eh. Ako, nagbibili lang naman ako ng libro. Talagang totoo, basahin ninyo yan. Totoo, basahin ninyo. Hindi akin yan, commentator ng grabe. Totoo talaga yan. Makikita niyo kung binto. Kaya ano yan sila, before otherwise kayo, karamihan ninyo, napunta naman kayo na Amerika. Kita mo ba yung mga simbahan doon? Ang nagsisimba yung mga Meksikano lang, pati Pilipino. 4, 5. Wala. Pinakamalaking skandal ngayon, yung si Father Falby, yung sinabi ko na hinahawakan kami dito sa what are your sins, my son? Ikaw naman, bata, ano bang kasalanan ko?
Tell me. Wala, takot ka. Manginbento ka lang ng istorya. Sabi ko po, ako, wala man akong, I never denied the truth. Dalawang asawa? Dalawang asawa. Marami naman dito rin dalawang asawa. Mabuti pa nga ako. Nasagsabi pa ako na ito. Ilang municipal mayor dito? Abe? Pagprangkahan tayo. Ang iba nandoon doon talaga sa bayan. At kayo daw, si Socorro pa, inosente pa. Tawa ka na, Socorro. Was the governor for the longest time sa... Basahin na ninyo yan. Ikaw, may libro ka na yan? May isa pa? Tignan ko kung katoliko ka pa katapos. First page ko lang, baka na. Tignan mo. Ayan lang, ngayon magalit sila. Ang hinihingi ko lang ganito sa pare. Ayaw ko makipag-away po. Sabihin lang ninyo. Pero gusto ko, wala akong tinago, nilabas ko lahat. Kaya sabi mo, extrajudicial killing mo. Tama yan. Sinabi ko kasi sa kanya, putang ina kayo. Ano. Pero sila, magsabi rin sila ng totoo. Sige, kubra dyan ng tatlong ikot pa. Yung pangatlong ikot, para yun sa pamilya nila. Totoo yan. Totoo yan, Sanda. Kaya yan, magdala-dala ka ng buongon, saging, over mo. Akala mo, sino mamakain yan? Siya lang mag-isa. Doon yan sa pamilya. Sa Davao, ang bahay ng father, nasa NHA. Taga NHA ako. Alam mo naman sa gabi, nagbumotor ako. Kilala ko man yung mga kotse nila. Doon ko nalaman na sa Davao noong, wala man akong kalaban noon kasi mayor man lang ako. Stricto lang ako. Makikita ko yung baskisaan. Malaman mo ng malaman. So yan. Kayo masyadong maniwala dyan sa itong mga yelo. So, anong pinagsasabi, yung nasunog yung, sabagay sunog ba talaga? Sabi na may cancer na daw ako, kaya itim na dito. Naoperahan daw ako dito sa bot-bot, gano'n na. Ito sa Colon, papunta na ano. Tapos ano daw, parang basa daw. Sabi ko, basa ba? Kuot ko sa jacket. Medyo basa-basa. Pag amoy ko, may kulay. Anong kulay na? Yellow. Hindi man ito amoy cancer. Tae man to. Actually, yan ang pagka yung babuyin kita na, mag-invento lang ako ng istorya. Yung sa pare na pumunta ako sa maid. Kasi what are your sins? Sabihin mo lang na ka lang, jakling ka lang dyan, ayaw. What else? So, no more, brother. You are lying. Kasi bakla. Gusto mo, kami man yan. May kasama ko sa mga classmate ko na nasa cabinet, ayaw ko lang baka mapahiya.
Hinahawakan talaga kami yun. Ilagay doon siya, di ba yung may manipis mo yung ano, may ano dyan. Dito wala. Come here, I cannot hear you. Di magdikit ka doon, puta. What are your sins? Maya-maya na, siyempre, ganon-ganonin ka, di ba? hindi, hindi ka na tuloy malaman kung siyempre, maski maliit ka pa, ganon-ganon yun. Lalaki, babae, tumbor, or bayo, pagka mag-ganon yan. My sins. Ay, putang inang buhay na to. Pero ito, actually, one of the most successful, maganda ang pagdala ninyo. Nandito rin ako kasi tatanungin ko yung police pati military. Hindi naman kasing pero sunod-sunod kasi ang patayan. Kaya pumunta ako doon sa mga rebelde, sabi ko, wala nga akong ginamit na, marami akong helicopter, sa totoo lang. Marami akong jet fighter, 12 F-50. Yung talagang faster than sound. Hindi ko na gamit minsan. Kaya yung tirahin mo, sabi ko. Pati yung helicopter, gusto, minsan man ang Amerikano, makita man doon sa intelligence. Maski na gabi, nandyan. Tapos gusto na nila hulugan ng bomba. Problema kasi niyan kung may mamatay na sibilyan. Ay, mga abusaya, magsali man doon sa panmilya na paggabi. Bombahan mo yan, pati inosente, sasabog. Because storya lang tayo. Kaya sabi ko tanungin ko rin yung Polos bago ako, bakit madalas ang ambos? Siguro ka Ako sa komunista, parang araw, meron pa namang, I left a small window. Kanina pa may helicopter, baka tayo na bombahan dyan na. Baka sabihin na nag-plenum tayo dito. Mamaya plenum, konbensyon ng NPA. Ganyan sila. Tapos kung magkasal yan sila, yung ibalot nila yung flag nila. Tapos mag-seremonya. At saka karamihan hindi ako sa Davao, magsabi ka lang 35% sa mga sundalo nila, bakla. Maraming bakla sa amin na NPA. Nagkakasala na yan sila. Niyaya ako nung Sibong, niyaya yan. Magkalaban kami pero may panahon pa rin maging buang. Marami bakla pati lumad. Yung mga indigenous people. Manubo karamihan sa. If you look at the map, your right is the east. Your left hand is the west. Tingnan mo yung mapa ng Pilipinas Center, yan ang dead center. Kita mo, Central Cebu. Yung central dito at sa Cagayan. Yan ang pag pag sabi mo Abra o Cagayan Valley, it's on the right side. Yung left side mo ang western side. Kaya Philippine Sea ang tawag because it's in the west. Hindi natin kalaban yung may ikwento ko sa inyo. Kasi I had 23 orders of M16. Nung naging presidente ako, sige na pasok yung intelligence, sabi, puputok ang Marawi.
Sobra na kasi ang activity, pati pasaan ng armas. So yung sa police natin, kulang. Kasi yung ibang baril nila, sobra nang dumaan ang bala. Lumuwang na. Wala nang rifling. Yung magdala ng paglabas niya, nakaikot niya ng sarili. Hinold ng Amerika. Kasi sabi nila, hindi daw ako makagamit ng armas sa civilian against the citizens of my country. And the citizens of my country is trying to overthrow my government. Gago ba kayo? Doon sa ulo, pinagpunggot yung ulo ng sundalo ko. Well, anyway, I went to China. Tapos sabi ng Chinese na, okay, bigay namin siya. Walang bayad, libre. Alam man nila kung sino ako. Kaya magkaibigan kami na si Jinping. Iyon na yan. Tapos medyo kulang, hindi mo naman mahingi lahat, nakakahiya na. Punta ako ng Russia. Yung araw na yon, Sakor, pumutok ang Marawi. So kulang ako ng armas. Ngayon, galit ang Amerika doon sa China. Lahat ng, hindi ka pwede magbili ng mga baril-baril doon sa China, Russia. Gusto nila sa ano lang. Kaya sinabi ko sa military, wala man akong ano. Walang problema sa Amerika. Wala tayong problema. Ang problema lang, yung mga opisyal nila, sila Obama. Si Trump, kaibigan kami. Pero yung hanggang ngayon, wala pa akong narinig naghingi ng ballpen o isang paperclip ang China pa doon. Kada maniwala yung alliances. Wala kaming alliances. Sabi ko sa sabi ko sa kanilang cabinet member, bakit man ako magbili sa Amerika na nung panahon na kailangan natin, nung wala talaga tayong magtulong sa atin, ang nagtulong sa atin ang China. Tapos ngayon, bibili ka ng armas sa Amerika. Leaves a very bad taste in the mouth. Ma-upload. Helicopter naman sa ano, yung Bell, ganoon rin. Hindi mo pwede malagyan ng armas. Hindi inutil ang helicopter ko. Yan ang pero ayawan kong malayo ito ha sa may labangon pa ng bukid. Magbarko kayo? Papunta dito, magbarko, magkuban. Kasi yung pagbukas na hindi na dumating kami doon sa ano, hanapin mo ako sa tour. Ang kasa ko. Magsirinta ka doon saan kami nahulog. Gabi na eh. Yan talaga ang ma-share ko sa iyo. Except to say that I will, I will tell everybody what you did to your province and how you run it. At okay man ang mas bago. Medyo may kulang din lang dito ng ano. Ewan ko kung anong gusto ninyo. Anong kulang talaga dito sa ano. Siguro sabungan lang. Yan lang siguro gusto ninyo. Well, anyway, I will pay back. Kung ano lang gusto mo. Ako naman sa armas, hindi ako pumapayag ngayon na election, pati ayaw ko talaga yung firepower naman. Pero pagka this will continue itong, ako sinasabi ko lang sa NPA, ayaw kong armasan ang mga tao. Pero pag sige ganon ng ano, I will allow the purchase of individual firearms. Pati yung mga mayor, bigyan ko yan ng armas talaga. Wala magawa.
But if they can turn down, walang ambos, walang patay ng pulis ko, sundalo ko, pwede pa kaming mag-usap. Pero if they continue with this kind of, mapipilitan talaga ako. Siyempre, kasi ang mga mayor, they would feel naked without, maski ikaw naman magkipaghira ka ng walang arma. Pero, actually, overall, medyo maganda pa ang sitwasyon. Alam ko na may NPA rin na kinig dito. Nagapalakpak rin mga buang. Sumasali rin sa tawa. Relax lang kayo kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng problemang malaki talaga. Hindi ako pwede magtingin lang doon na mga pulis ko pati sundalo ko na matay. Pero kung yung ambos dito, ambos doon, hindi makatiis itong mga tao ko. Gagalaw talaga to. Then I'll be forced to order the arming of, pag in-order ko, lahat na. Siyempre, yung may pera, yung gandang baril, iwasan mo lang kasi kukunin riyan sa iyo. But we have a plan for that actually. I'll call you one of these days to a conference sa Manila. Doon lang tayo mag-usap. In the meantime, sabihin ko ulit, salamat po sa tulong ninyo. Hindi man ninyo magustuhan lahat ginagawa ko, but there are things which I have to do because I'm the only one who can do it at this time. Salamat po.